when you prayed every prayer that you know how to pray. Just remember the Lord will hear, and the answer is on its way. Our God is able, He is mighty, He is faithful. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in yourself and cast all of your cares on Him. Do you feel that the Lord has forgotten your need? Just remember that God is always working in ways you cannot see. Our God is able, He is mighty, He is faithful. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares on Him. He never sleeps, He never slumbers, He never tires of hearing our prayer. When we are weak, He becomes stronger. So rest in His love and cast all of your cares. So rest in His love and cast all of your cares. So rest in His love and cast all of your cares on Him. What can I give to you? What can I offer to a king for all the love you showed, for all your mercy over me? I called your name, you heard my cry, out of the grave and into life. My heart is yours, my soul is free. Thank you, God, for saving me. Thank you, God, for saving me.
Ease my troubles, that's what you do. I see the morning sun and all its glory greets the day with hope and comfort too. You fill my life with laughter, and somehow you make it better. Ease my troubles, that's what you do. Lord, your love so divine, with your grace made it mine through your Son. And at the end of each day, I would give thanks and pray to you alone, to you alone. Lord, I tell you gladly that I love you. Jesus, I tell you, there's no one else above you. You fill my heart with gladness, take away all my sadness. Ease my troubles, that's what you do. Lord, your love so divine, with your grace made it mine through your Son. And at the end of each day, I would give thanks and pray to you alone, to you alone. Lord, I tell you gladly that I love you. Jesus, I tell you, there's no one else above you. You fill my heart with gladness, you take away all my sadness. Ease my troubles, that's what you do. You fill my heart with gladness, take away all my sadness. Ease my troubles, that's what you do. Thank you, Lord.
Good morning po. Tumayo po tayong lahat. Ayan, at batiin niyo po ng good morning yung katabi niyo. Ayan, good morning. Hawakan niyo nga po yung mga kamay niyo. Ayan, hawakan niyo yung kamay niyo ganyan. Ayan, nagtataka pa no, hawakan yung kamay. At hawakan niyo po ang yung mga bibig. Ayan, bibig. Ayan. Sapagkat po may gagawin ang ating mga kamay at may gagawin po ang ating mga bibig sa araw na ito. At pupurihin natin ang Panginoon. Amen? Ayan. Ayan, ang lakas na. Ayan, sa Psalms 47 verse 1 to 2, clap your hands. Ay. Yung talaga nag-clap your hands. All you nations, shout to God with cries of joy. Ayan, kaya sumigaw tayo ng Praise the Lord! Praise the Lord! At palapakan natin ng malakas ang ating Panginoon. Amen! Woo! Ayan, let's be very excited. Verse 1 pa lang yan. Verse 1 pa lang. Excited na tayo. Verse 2, ang sabi po dyan, For the Lord Most High is awesome, the great King over all the earth. Amen po ba? Sa salitang Tagalog, sabi po dyan, palakpakan ninyo ang inyong mga kamay. Kayong lahat ng mga bansa, sumigaw kayo sa Diyos na may kagalakan. Sa verse 2, anong dahilan? Sapagkat ang Panginoon ang kataas-taasan ay kahanga-hanga. Siya ang dakilang hari sa buong daigdig. Amen po ba? Yan po ang rason kung bakit po tayo papalakpak at yan po ang rason kung bakit gagamitin natin ang ating mga bibig upang sumigaw ng mga papuri sa ating Diyos. Amen po ba? And so one more time, sumigaw tayo ng Praise the Lord! Praise the Lord! At sumigaw tayo ng Hallelujah! Hallelujah! Amen! Amen! Let's be very excited for this is the day that the Lord has made. Amen and amen. So let's prepare our hearts and let's remember all the Lord's goodness and faithfulness to us. Alalahanin natin lahat ng kabutihan ng Diyos sapagkat ang bawat isa sa atin ay makapagsasabing kahanga-hanga nga talaga ang ating Diyos. And so let's sing this song, the Lord's Prayer, with all our heart. Amen. Thy name
minsan pa, palakpakan natin ng malakas ang ating Panginoon, for He deserves all the glory. Amen and amen. Let's close our eyes and let's pray. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa umagang ito kami nagpapasalamat sa buhay na aming taglay at nagpapasalamat po kami sa panibagong araw na ibinigay niyo po sa amin. And most especially, Panginoon, nagpapasalamat kami sa pagkakataon na ibinigay niyo po sa aming lahat dito sa lugar na ito na kami magsama-sama. At kami, Lord, in unity, we will praise and worship you, glorify and honor your name this morning. Panginoon, sinabi po sa inyong mga salita, where there are 2 or 3 gathered in your name, there you are in the midst of them. And so we believe, Lord, no doubt that you are with us today in this place. And we recognize your presence, Father. Thank you so much for gracing this program, Panginoon, with your presence. Your presence is more than enough for us. Knowing na kasama ka namin, Panginoon, punong-puno ang aming puso ng kagalakan. Punong-puno ang aming puso ng pag-asa, Panginoon. Maraming salamat sapagkat kasama ka namin. This morning as well, we pray for the worship team, Panginoon. I-bless niyo po sila. I-anoint niyo po ang kanilang mga boses at ang mga instrumento. Nawa ang bawat awitin, ang bawat tugtugin, ang bawat salita, ang bawat lyrics ay maging daluyan ng iyong presensya, Panginoon. And allow us to recognize that presence, Panginoon. And allow us, Panginoon, na gamitin ang aming lakas upang purihin ka at pasalamatan ka sa umagang ito. Panginoon, dalangin ko rin po ang preacher and messenger sa umagang ito, Panginoon. Bigyan mo ako ng karunungan, ng kapangyarihan, at ng kalakasan, Panginoon, upang ma-deliver yung mga salita ng maayos at malinaw. Ganon din po dalangin namin ang mga taong kasama namin, Lord, in praising and worshiping you online. Pagpalain niyo sila, Panginoon. Give them peace as they worship and praise you sa kanilang mga tahanan, Panginoon. And we also remember our brothers and sisters in Bulacan. Bless them as well, Father. Thank you so much. May all the activities today, Panginoon, sa church na ito, every prayer, every word, Panginoon, every song will point to Jesus, our Christ, our Savior. This is our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Amen and amen. Thank you, Jesus. We will worship you. This is the day you made. I'll rejoice and be glad with all that I am. This is the day you made. I'll
Panginoon, ng mga nangyayari sa kapaligiran. Lord God, we believe. Ikaw ay nandyan, Panginoon. You control everything, Panginoon. You control us, O God. Control our heart, O God. And we will always continue to honor you and worship you today. Thank you, Lord.
Morning po. Palakpakan po natin ang malakas na malakas ang ating Panginoon. Ayan. If we will only realize that when we worship the Lord, that worship also represents weapons. Amen? To the enemies, kung ano man yung enemies na nagre-represent sa buhay natin. Amen? When we sing and we realize that when we worship and praise the Lord, we're actually using weapons. Amen? Spiritually. Amen po ba? And then the Lord will help us fight that battle and eventually win that battle for us. Amen? Kaya pag gano'n na po yung perspective mo bilang mananampalataya, hindi na normal o natural o average yung quality ng pag-awit mo. Because you're talking to the Lord, no? Asking Him for help. Lord, these are my problems. These are the things that bothers me. Please help me. And because of your trust in the Lord, you are confident, punong-puno ka ng pag-asa. At nakakaasa tayong tutulungan tayo ng Diyos. Amen po ba? And one more time, palapakan natin ng Diyos at sumigaw tayo ng Hallelujah! Amen. Sino po dito ang pinarana sa Kanya ang Diyos, ang mga miracles? Taas ang kamay. Amen. At yung mga nakaranas po, at talagang magsasabi naman na kahanga-hanga ang Diyos. Amen po ba? Amen? Kahanga-hanga po ba ang Diyos natin? Amen and amen. Totoo po yan. Kaya po pag umawi tayo, masiglang-masigla tayo, puno ng kagalakan at puno ng pag-asa. At sa buhay po natin, kaya sinasabi natin may battles o meron tayong mga weapons or whatsoever is because maraming bahagi ng buhay natin na hindi naman puro masaya. Amen po ba? Minsan nakakasakit, minsan kulang yung pera natin. Amen? At minsan, may mga bahagi ng buhay natin na feeling natin overwhelming. Pag sinabi po nating overwhelming, ito yung mga sitwasyon na palagay natin ay wala na tayong magagawa pang solusyon. Sunod-sunod, sabay-sabay, at sa tingin natin wala nang pag-asa, wala nang solusyon. At kapag binasa natin ang mga kwento sa Israel, sa mga nangyari sa Israel, sa bansang Israel, marami po tayong makikitang kwento na ganun. In fact, sa buhay po ni King Jehoshaphat, na binasa po ni Brother Jet kanina, mayroon din po naging sitwasyon sa buhay nila, sa panahon nila, na ang mga bansa na nakapalibot sa kanila, tatlo yung na-mention sa Bible, ay nagsama-sama upang salakayin sila. Amen? Sa atin, sa buhay natin, halimbawa, ikaw ay magulang, nagpapaaral ka ng anak, may problema ka sa trabaho, may problema ka sa pang-tuition, may problema ka lahat-lahat. At hindi mo na alam ang uunahin mo. Sa kagaya kong single, hindi lang naman po kayo mga magulang may problema. Kami din pong mga single. So sa work, sa pamilya, lalo na po yung mga kabataan na breadwinner sila ng kanilang pamilya, di ba, tumatayo silang parang mga magulang ng kanilang buong pamilya. Minsan, tahimik na lang kami, pero marami kaming pinagdadaanan. Amen? Sometimes ako, personally, may mga sitwasyon sa buhay ko na I felt it's really overwhelming. Hindi kaya ng utak ko, hindi kaya ng skills ko, at nasasabi ko na parang wala ng pag-asa. Subalit ang mahalaga, ang maganda sa ating mga Kristiyano, hindi tayo nakadepende sa ating sarili. Sapagkat kapag tumingin ka sa taas, may Diyos na makapangyarihan sa lahat na handang tumulong sa iyo. Amen? Kahit hirap ka na, tumingin ka lang sa taas, nandun ang Diyos na nagmamahal sa iyo noon pa man. Amen? At may nakahandang plano para sa iyo at ibubuhos sa iyo ng langit ang mga pagpapalang ito sa tamang panahon. Amen? Napaka-sweet kasi ng Panginoon, di po ba? At hindi niya tayo pababayaan. Alam niyo po, may naging ganong overwhelming din na karanasan si King Jehoshaphat. In fact, sa 2 Chronicles, nabanggit na nakaramdam siya ng takot. Sino po dito pag may problema, hindi nakakaramdam ng takot, ang saya pa? Di ba? Parang pag may problema, walang pang tuition, ang saya niyan. Di ba? Siyempre, alam mo, naturally, no, as a human being, we have to be very honest with what we feel. Tama po ba? Pag natakot ka, edi natakot ka. Nagalit ka, edi nagalit ka. Hindi yung papalitan mo pa ng pipinturahan mo ng iba.
Sa Biblia, sinabi din sa 2 Chronicles na nakaramdam ng takot si King Jehoshaphat. Kagaya natin, ang isang hari ng Israel ay natakot din. Amen? Which is normal na emosyon ng isang tao. Subalit ang ginawa niya, pagkatapos noon, sinik niya ang Panginoon, kinonsulta niya ang Panginoon, lumapit siya sa Panginoon. Ganon din po ba tayo? Kapag meron po tayong mga problema, may nakakaramdam tayo ng takot. Pero ano po ba after nun yung ginagawa natin? Kinukonsulta po ba natin ang Diyos? Lumalapit po ba tayo sa Kanya at humihingi ng tulong? Ang ginawa po anyway, bago po yan, ang title po natin is The Worship That Wins Battles. Ang pagsamba na nagbibigay ng tagumpay. Amen? Kaya po kanina, dahil naalala ko ito yung message natin, hindi ko mapigilan na aking sarili na maalala yung ginawa nila Jehoshaphat. Ganun kalakas ang loob. Amen? Kapag sumamba sa Diyos, sapagkat kapag nag-worship ka, you will win battles. Amen? Because this is the worship that wins battles. Amen? Tayo naniniwala na tayo anak ng Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, ang ating Panginoon at tagapagligtas. Walang duda, tutulungan niya tayo. Amen? Kaya meron tayong confidence. Ang ginawa ni King Jehoshaphat, he called for a national fast, prayer, and worship instead of war. Amen? Which is, I remember when I was writing this, tayo sa church, when we know that we're facing crisis in the Philippines. Amen po ba? Sino pong hindi nagagalit sa korupsyon? Tapos nakikita mo sa TV, may panalo minsan, may talo na naman tayo, nagkakampihan na naman sila, nakaka-frustrate, nakakagalit. Pero ang ginawa ba natin, lumabas tayo doon at sinugod natin ang Malacanang, binato ba natin yung mga kotse nila, binato natin yung bahay nila? Hindi. We called for a fasting. Amen? And we scheduled a prayer. Amen? And every Sunday, we worship God. Amen. Hoping that He will do something for the country. Hindi man natin maintindihan ang kilos niya, naniniwala tayo na laging maganda ang plano ng Diyos. Amen po ba? Hindi man natin maintindihan, bakit ganun Lord? Bakit hindi tumutugba sa iniisip kong paraan? Pero you will be reminded by the Bible na kahit hindi mo maintindihan ang isang bagay na nangyayari sa iyo o sa iyong bansa, makakaasa ka na maganda ang plano ng Diyos. Amen. At kapag nangyari yon, ikaw ay ma-amaze. Ganun pala. Kaya naman pala. Amen. Kaya wala pa man tayo doon, magsaya na tayo sapagkat panalo na ang Diyos. Amen. Even in our country, the Lord has already won the battle. Amen? Because alam na ng Diyos yung mangyari. He knows everything from the past, the present, and the future. Alam na niya. Yung mga tao lang sa gobyerno yung hindi pa nakakaalam. At akala nila magtatagumpay sila, mali. Sapagkat at the end of the day, it is the Lord's, amen, who will win this battle. Amen po ba? Palapakan natin ang Diyos. Amen and amen. It was victory won not by weapons but by worship. Kaya mahalaga po ang worship. Amen. And how you participate in the worship is not a performance. Amen. It's about the heart. Amen. Anong posture mo? Anong kalagayan ng puso mo habang nag-worship ka? Kapag align yung puso mo sa puso ng Diyos. Amen. Kapag nagpupuri ka, ibang level. Kasi swak align. Amen? Kapag naunawaan mo ang bawat lyrics, nawaan mo ang kwento, ang story, alam na alam mo kung bakit ganyan ang lyrics. Amen? When we praise and worship, sometimes it reminds us of the past. Of the past kung saan binigyan tayo ng tagumpay ng Diyos. Amen? It also reminds us of the present. Amen? Na buhay pa ako. I'm standing by the grace of God. That's your present moment. And it also reminds you of the future. And you know that you are still in victory in the future. Amen? Ang ganda pag nag-ano ka. Kaya nga kahit praise yung nagsasayawan, may mga Kristiyano na naiiyak kasi sobra yung kagalakan. Yung naiyak ka na sobrang masaya ka,
Kasi alam mong panalo ka. Amen po ba? Sino po ang panalo dito dahil sa Diyos? Amen! Amen tayo dyan. Palapakan natin ang ating Diyos. Praise the Lord. It was also a masterpiece of how faith, worship, and divine intervention intertwines in every believer's life from Genesis to Revelation. Amen. Napakaganda po ng kwentong ito sapagkat connect yung worship, yung pagsamba sa Diyos. Anong connection niya sa pananampalataya? Anong connection ng worship pagdating sa divine intervention? Ibig sabihin, pag nakialam ang Diyos. Amen? Gusto niyo po ba nakikialam ang Diyos sa buhay niyo? Ako gustong-gusto ko kasi alam niyo naman, limitado tayo. Di ba? Samantala ang Diyos, perfect siya at marami siyang magagawa. Kaya mas gusto ko makialam siya sa buhay ko kaysa pabayaan niya ako. Amen? Amen po ba? Mas gusto natin yon na makialam siya, maging pakialamero siya. Amen? Kaya sa tingin ko nga, bakit pakialamero si Pastor Alfred kasi may siya meron siyang inspirasyon. Ayan. Minsan dati, pag yung mga, si Pastor Alfred nakikialam, daming sa buhay natin, ganyan-ganyan. Isa na rin ako. Dati nainis ako. Sabi, nakikialam pa. Ganyan-ganyan. Pero pag binasa mo yung Bible, grabe naman ang Diyos sa mga Israelita, pakialamero din talaga. Amen? Nakikialam sa buhay ng isang tao. Nagpapayo, gumagawa ng paraan. Di ba? Talagang kumikilo siya. Hindi sa yung Diyos na nakatingin lang. Bahala kayo dyan. Bahala kayo sa buhay nyo. Hindi. Ang Diyos, He cares for us. That's why He intervenes. Amen. Because alam ng Diyos na tayo ay limitado, hindi natin kaya lahat, at kailangan natin siya. Amen? Kailangan natin ng humility. Amen. So simulan na po natin yung kwento, verse by verse. And let's see what message we can learn from these things. Verse 20, early in the morning, they left for the desert of Tekoa. As they set out, Jehoshaphat stood and said, "Listen to me, Judah and the people of Jerusalem. Have faith in the Lord your God and you will be upheld. Have faith in His prophets and you will be successful." So nakalagay dyan, early in the morning, desert of Tekoa, have faith in the Lord. Verse 20 talks about faith before the fight. Amen? Faith before the fight. And the phrase, early in the morning, signifies spiritual readiness. Amen po ba? Karamihan ginagamit niya sa Bible to signify yung pagiging handa mo spiritually. Kaya sino po dito, every Sunday, alam niya mag-praise and worship siya dito, gumigising ng 4 a.m. Wow! Any earlier? 4 lang. Okay. 5 a.m. Ayan. So maaga po tayong gumigising. Hindi po tayo gumigising ng 8:30. Tama po ba? Because late ka na nun. You have to be spiritually ready. And so that's why, kung 8:30 yung church service, you move backward. Depende kung gaano ka katagal mag-prepare. Wala tayong problema. Kung 2 hours ka, sige, 6:30 ka gumising. Baka 3 hours ka mag-prepare, sige, 5:30. Amen. But we have to be very early in the morning. Amen? So we can say that we are prepared. Kasi kung prepared ka, maaga kang gumising, maayos yung pananamit mo, naligo ka, whatever, preparations mo, papasok ka sa church, na ready yung ano mo, physically, emotionally. Pero pag 8:30, ano mangyayari sa tingin nyo? Hala, hindi mo pa na-plancha yung damit mo, baka hindi ka pa nagsuklay. Baka pagdating mo dyan, wala ka pang sapatos. Tama po ba? In Scripture, mornings often symbolize new beginnings and divine encounters. Amen. And even in Genesis 22 verse 3, ang sabi po dyan, early the next morning, Abraham got up and loaded his donkey. He took with him 2 of his servants and his son Isaac. When he had cut enough wood for the burnt offering, he set out for the place God had told him about. Amen. There was also a story as early as Genesis indicating that Abraham got up early morning. Amen. Even po ang ating Panginoong Hesukristo sa Mark
chapter 1 verse 35, ang sabi po dyan, very early in the morning while it was still dark, Jesus got up, left the house, and went off to a solitary place where he prayed. Amen. Even our Lord Jesus Christ made an example. Amen. When you pray, you can also do that very early in the morning. Amen. Ang hirap po kasing leader ka, tapos hindi ka nanguna. Hindi ka nagbigay ng example. So wala tayong masasabi sa ating Panginoong Hesukristo. Pag sinabing very early in the morning, siya man din. He woke up very early in the morning to pray. Amen po ba? And so we have a leader, we have a King of Kings, and the Lord of Lords showing us how to do it. Amen? Because He is our great example, ultimate example. Jehoshaphat woke up not to panic but to purpose. Ibig sabihin po, pag may kinakaharap tayong problema at dahil may pananampalataya ka sa Diyos, hindi ka nagpapanik. Amen? Meron kang lakas ng loob, harapin ang mga bagay na gumagambala sapagkat alam mo, may kahulugan ang mga nangyayari sa buhay mo. Every new morning reminds us that no battle lasts forever. Yung mga battles natin ng mga nakarang araw, tapos na. Bagong araw na ulit. Amen po ba? Because every new morning reminds us that no battles last forever. Amen. So sabihin niyo po sa katabi niyo, good morning. Ayan, bago na po. Baka nasa Sabado pa kayo. Linggo na po, linggo. Amen? Amen. And then pumunta sila, Jehoshaphat, sa desert of Tekoa, which means to blow a trumpet or to announce. Yan ang ibig sabihin ng Tekoa. Sometimes, God leads us to barren places not to break us, but to announce His glory. Amen? May mga bagay, may mga sitwasyon sa buhay na mahirap nating maranasan. Mahirap na mahirap. Una, siyempre, takot tayo, hindi natin kaya. Pero at the end of the day, that's actually a way for us, no? Na gamiting instrumento ng Diyos to announce and declare His glory. Sino po sa inyo, alam mo, naniniwala po ako na marami sa atin ang maraming pinagdaanan sa buhay. Amen? At akala natin, nung yugtunay ng buhay natin, wala ng pag-asa. Pero gumawa ang Diyos ng paraan upang mag-survive tayo at mag-thrive. Amen? At that time, di natin alam na mag-survive tayo eh. Amen? Pero ang Diyos ang gumawa ng paraan. Kaya minsan, may pinagdadaanan tayong hirap. Hindi natin alam ang dahilan. Pero ginamit ng Diyos yun para ipakita sa iyo kung gaano siya makapangyarihan. Amen? At anong kaya niyang gawin sa iyo. Sapagkat pag hindi po natin yun, paano natin maintindihan? Paano natin makikita? Paano natin mapapatunayan na tumutulong ang Diyos? Pag dumaan tayo sa matinding pagsubok sa buhay, mga pagsubok sa buhay, na alam natin hindi na natin kaya itong solusyonan, dumadating ang Diyos para iligtas tayo. Amen? At alam na, marami po yan. Marami tayong mabibilang sa buhay natin na ginawa yan ng Diyos. Sabi rin po sa verse 20, have faith in the Lord comes from the Hebrew word, aman. Ibig sabihin, stand firm or to be established. Ibig sabihin, pag sinabi sa yung have faith in the Lord, magpakatatag ka. Amen? Huwag kang matakot. Ibigay mo ang pagtitiwala mo ng buong buo, 100% sa Diyos. Pag sinabi ulit ng katabi mo, have faith in the Lord. Manindigan ka. Amen? Stand firm. Tama po ba? Amen. Jehoshaphat reminds the people that faith is what grounds us before the fight. Kaya bago po tayo humarap sa ating mga laban sa buhay, tiyakin po natin na solid yung pananampalataya natin sa Diyos. At isinuko na po natin ang buhay natin sa ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Yun lang ang paraan para ma-empower tayo ng Holy Spirit. Amen? If kapag walang Holy Spirit, tayo po ay mahina. Tama po ba? Kaya bago tayo humarap sa laban natin sa buhay, tiyakin natin na ang ating pananampalataya ay ibinigay na natin sa ating Panginoong Hesukristo. Amen? Yun po yung umpisa.
Kapag humarap po tayo sa buhay nang wala tayong kasamang Kristo, hindi natin kasama ating Panginoon Kristo, matatalo po tayo for sure. Amen? Amen. When life feels like a battlefield, for example, money is short, yung mga relasyon hindi maganda, at ang kapayapaan ay malayo, God doesn't say, fight first. He says, believe first. Amen? Sino dito ang naniniwala sa ating Panginoong Jesucristo? Taas ang kamay. You believe first and therefore you can face your battles. Amen? Amen. Palapakan po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Verse 21, it says, after consulting the people, Jehoshaphat appointed men to sing to the Lord and to praise Him for the splendor of His holiness as they went out at the head of the army, saying, give thanks to the Lord, for His love endures forever. Amen and amen. May picture dyan eh. Yan, parang nagpe-praise and worship sila. Ang picture po, ang nanguna sa pagsugod o pagharap sa mga kalaban ay ang worship team. Amen? Hindi ang mga sundalo. Tama po ba? Kaya, kailangan mong bigyan ng value ang role mo as membro ng worship team. Amen? Because the worship team is in the front line of the battle, declaring that the Lord's love endures forever. Tayo nandun lang, diba? Pero kasama nila tayong umaawit. Kaya iba po ang kapangyarihan o value kapag ikaw ay bahagi ng worship team at the worship team is anointed by God. They're fighting spiritual battles. Amen? On behalf of God. Amen. Pag ganito, sa panahon nila, ganyan. Kanina sa atin, iba din. Parang ganito din yung nangyayari. We are praising and worshiping God. Instead of soldiers, singers lead the charge. Instead of shields, songs become weapons. Amen po ba? And so when we were singing earlier, the songs became weapons. We were like soldiers. Amen? Naisip niyo po ba yun? Pag umaawit tayo, para tayo mga sundalo ng Diyos, handang lumaban. Amen? Their anthem declared, give thanks to the Lord for His love endures forever. Worship reframes our perspective before God changes circumstances. Ibig sabihin po, ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin po, pag umaawit po tayo sa Panginoon, at binabago niya yung pananaw natin. Tinatama yung pananaw natin. Tapos, saka po nagbabago yung sitwasyon natin. Hindi po baliktad na nagbabago muna yung sitwasyon bago nagbago ang yung pananaw. Amen? Sa buhay po natin, nagbabago muna ang pananaw mo sa buhay bago po nagbabago ang mga sitwasyon. Sabi nga po nila, sa school, binibigyan ka muna ng lesson bago yung test. Pero sa buhay, test muna bago lesson. Amen po ba? Totoo yun eh. Wala namang, sabi nga nila, narinig ko before, wala namang papasok ka muna sa school bago ka mag-asawa, magkaanak. Diba? Doon mo natututunan kung paano mo i-handle yung mga chikitings. Pero, sila Pastor Alfred at Ate Chinky, pumasok sila doon sa sitwasyon na yun. Natuto talaga sila. Nakikita ko yun eh. Diba? Kasi talagang real life situations yan. When you praise God in the middle of the problem, you remind your heart that God's love never quits. Amen? When you praise God, sa gitna ng problema mo, nire-remind mo yung puso mo. Ano mo pag may problema ka, pumunta ka sa church, may problema ka, yet pinili mo, nag-decide ka, pumunta sa church, mag-praise and worship, nire-remind mo yung heart mo na hindi ka pababayaan ng Diyos. Amen? At napakagandang experience nun. Grabe yun. Isa yung matapang na desisyon na kahit ano pa mang mangyari, pupunta ako sa church, magpupuri ako sa Diyos sapagkat alam ko, naniniwala ko 100% na hindi niya ako iiwanan. Amen. Siya ang solusyon.
Verse 22, as they began to sing and praise the Lord, set ambushes against the men of Ammon and Moab and Mount Seir, who were invading Judah, and they were defeated. Notice the timing. As they began to sing, not after they sing. It means that victory start when praise starts. Amen? Nung nagsimula tayong mag-praise and worship kanina, nagsimula din ang victory. Amen? Hindi mo kailangang tapusin ang praise and worship bago masabing nanalo ka. Nagsimula ka pa lang, panalo ka na. Amen! Amen! Palapakan natin ang ating Diyos. Nagsimula ka pa lang, isang word pa lang. Basta yung puso mo maayos at align sa Diyos. Nagsimula ka pa lang umawit, panalo ka na, kapatid. Amen! Hindi pa tapos ang programa, panalo ka na. Ano ka ba? Winner ka na. Amen? In this story, worship is not a reaction to victory. It is the weapon that brings it. Amen? Ang nagbigay ng victory sa kanila dahil nag-worship sila. Hindi sila nag-worship dahil nanalo sila. Ulitin natin. Nag-worship sila, nanalo. Hindi yung nanalo, nag-worship. Magkaiba yon. Amen? Dahil nauna ang worship, nauna ang pananampalataya, ang pagtitiwala na magtatagumpay sila. Ganon din po tayo. Hindi mo kailangan makita ng tagumpay ngayon. Sure ka na may tagumpay ka. Amen? Magpuri ka na. Mag-start ka na mag-worship sa Panginoon. Amen. The ambushes represents God's unseen strategy. He was fighting battles they couldn't see. Marami po tayong battles sa buhay na hindi natin nakita. Amen? Na ang Diyos ang nakakita at siya ang gumawa ng paraan. Mga kapatid, maraming bagay ang hindi mo na nakita, pero pinaglaban ka ng Diyos. Amen? Maraming bagay na hindi mo na kaya pang maintindihan, pero ginawa pa rin ng Diyos. Sa kabila ng lahat ng pagkukulang natin, amen? Sa kabila ng mga kabulustugan natin, gumawa ang Diyos ng paraan para iligtas ka sa maraming sitwasyon na hindi mo pa nakita. Amen. Verse 23, nilusob ng mga Amonita at Moabita ang mga sundalo ng mga taga-bundok ng Seir at nilipol silang lahat. Pagkatapos nilang pumatay, sila naman ang nagpatayan. Ganito ang itsura niyan, mga kapatid. Yan. Tapos yung next picture, ayan, nagpatayan sila sa sarili nila. The alliance that meant to destroy Judah destroys itself. Gumawa sila, nagkampi-kampihan sila. Pero sila din ang nagpatayan sa isa't isa. And so the alliance meant to destroy the Philippines will destroy itself. Amen? Kahit magsama-sama pa sila sa gobyerno, lahat ng korap, magsama-sama, sige, magsama-sama pa kayo, magtaguan kayo ng korupsyon nyo. Wala kaming pakialam, sige lang. But we know na yung ginagawa nyong pagtatago at ginagawa nyong pagkorupsyon at feeling nyo pa ang lilinis nyo. Amen? Ha? Nakala mo wala kang alam? At nililigtas mo pa yung isang mastermind? You will be destroyed. Amen? The alliance meant to destroy the Philippines will destroy itself. Amen? Lahat sila ay makakaranas ng justice na galing sa Diyos. Amen? Hindi man natin kaya, mga kapatid. Maybe we're not powerful like them. Maybe we're not as, influential like them. Wala man tayong katulad ng pera nila na kinuha nila sa atin, nilagay nila sa maraming maleta. Amen? At tinawag nila itong basura. Akala nila, nagtatagumpay sila. Papunta na sila sa exciting part. They will be destroyed in Jesus' name. Amen? Palakpakan natin ang ating Diyos. Spiritually, when the enemy attacks a worshiper of God, that attack boomerangs back. Amen? Pag inaatake tayo mga mananampalataya at tayong sumasamba sa Diyos, yung atake sa atin, bumabalik sa kanila. Amen? Sila ang nalilipol. Amen po ba?
Verse 24, Tagalog, pagdating ng mga sundalo ng Juda sa mataas na bahagi ng disyerto, nakita nila ang mga bangkay na mga kalaban nila nakahandusay sa lupa. Wala kahit isang buhay. Amen. Bakit kailangang isingit yan? Pwede namang huminto na lang dun sa sentence na yon. Ang Diyos napakatalino. Wala kahit isang buhay. God doesn't do half victories. He finishes what He starts. Amen. Kompleto. Amen po ba? When we do our part, we have faith and worship. God does His part as well. In perfect victory. Tandaan natin yan. In perfect victory. Verse 25 sa salitang Tagalog, kaya pinuntahan ito ni Jehoshaphat at ng mga tauhan niya at sinamsam ang kanilang mga ari-arian. Marami ang kanilang nasamsam na mga gamit, mga damit, at iba pang mahalagang bagay na halos hindi na nila madala. Inabot sila ng 3 araw sa pagsamsam dahil sa sobrang dami na mga ari-arian. Grabe, grabe. Sobrang na-amaze ako sa mga ginagamit na salita ng Diyos. Sapagkat napaka-visually creative. At ma-imagine mo, mapipicture mo, mavivisualize mo. At masasabi mo napakaganda ng kwento ng Diyos. 3 days, it's the number of resurrection. Amen? Tayo ay nagkaroon ng tagumpay because of the resurrection of our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya napakalaga nung number 3 na yan. Amen. After death comes life. After loss comes increase. Amen? After the death of our Lord Jesus Christ, that's when we have our life. Amen? And that's when we start increasing. Amen? There's joy in our hearts. And maybe that's God's message for you today. Your hardest season will lead to your greatest harvest. Amen? Kung feeling mo, nasa sitwasyon ka na napakahirap, mga kapatid o kapatid, baka yan na ang ginagamit ng Diyos para i-lead ka sa isang napakahalaga o napakagandang harvest sa buhay mo. Amen? Maybe. And it really depends po sa kung ano po yung relasyon nyo sa Diyos ngayon. Sapagkat tayo po ay hindi pare-parehas ng pinagdadaanan. Unique po. At ang mahalaga sa Diyos, unique din yung approach niya sa atin, hindi pare-parehas. Amen? Sapagkat alam niya ang hugis ng puso mo at alam niya rin yung bilang ng buhok mo. Either puti o black. Amen? Verse 26, Nang ika-4 na araw, nagtipon sila sa lambak ng Beraka, kung saan nagpuri sila sa Panginoon. Ito ang dahilan kung bakit tinawag itong lambak ng Beraka hanggang ngayon. Beraka means blessing. The valley of battle becomes the valley of blessing. Amen? Alam niyo kung paano i-transform ng Diyos? Yung fear, yung battle, it's now a valley of blessing. God can rename your valley too. Kung meron tayong mga lambak sa buhay natin, kung kayang gawin ito ng Diyos sa mga Israelita, kaya din gawin ito ng Diyos sa atin. Kaya niya rin i-rename ang valley natin. Valley of depression into valley of breakthrough. Amen? Nade-depress ka, marami kang problema, kaya nang baguhin ng Diyos yan. Hindi mo kayang baguhin, pero kaya ng Diyos. Valley of death, yung mga utang, marami kang utang, kayang i-transform yan ng Diyos. Amen? Into a valley of prosperity. Amen? Sabi nga lang sa Bible, kung meron lang tayong pananampalatayang, diba? Maliit. We can move mountains. In verse 27, salitang Tagalog, pagkatapos bumalik sila sa Jerusalem na pinangunahan ni Jehoshaphat. Masaya sila dahil pinagtagumpay sila ng Panginoon sa kanilang mga kalaban. Pagdating nila sa Jerusalem, dumiretso sila sa templo ng Panginoon na tumutugtog ng mga alpa, lira at mga trumpeta. Parang ganito yan. Yan.
Sino po ang hindi magsasaya kung ikaw ay nagtagumpay? Amen? Sino hindi magsasaya kung malaman mo yung mga scholars natin graduate cum laude, magna cum laude, summa cum laude. Amen? Pag nakaranas ka ng tagumpay, ikaw ay masaya. Amen? At ang tagumpay na yan ay galing sa Diyos. Sabi nga nila, you have to recognize the source of blessings. Masaya ka sa blessings, pero you go beyond the blessings. You look at the source of blessings. They return to the temple, not palace. Amen? True leaders lead people back to praise, not pride. Amen? Kasi alam mo kung saan ang galing ang tagumpay mo, bumalik ka dun sa source ng iyong tagumpay. When God blesses you, the glory must always go back to Him. Amen? Sabi po sa taas, to God be the glory. Kaya pupunta tayo dito, ano mga activities, ano man ang tagumpay, lagi tayong nire-remind ng phrase sa taas, to God be the glory. When God blesses you, the glory must always go back to God. The more God blesses you, the louder your worship should be. Amen? Kapag bless ka ng Panginoon, ano mo yan, i-express mo yan. Taas mo yung kamay mo, umawit ka, huwag kang mahiya. Ikaw ang may relasyon sa Diyos. Personal siya, kapatid. Kung pinagpala ka niya, alam mo yun, express mo rin yung pasasalamat mo sa Kanya in a personal way. Huwag mong pansinin yung katabi mo, yung nasa likod mo, nasa harap mo. Kung paano ka trinato ng Diyos. Kung paano ka pinasaya ng Diyos. Kung paano ka tinulungan ng Diyos. I-express mo in praise and worship kung paano ka nagpapasalamat sa Kanya. Personal kasi kapatid hindi siya group relationship. Amen? Sa'yo ako at ang Diyos. Ikaw at ang Diyos, personal yung pag-uusap yan. Personal yung ibibuild yung relationship. Ano nang status ng relationship nyo? Lumalago ba? Lumalayo ka ba? Ikaw lang nakakaalam. In moments when you know, and you know that the Lord blesses you, your worship should be louder. Amen? Amen. You have to express it. Yung tatay ko, ilan ba sila? 4 sila magkakapatid. Panganay yung tatay ko. More than 25 years ago. Wow, more than 25 years ago. Bigla na lang nawala yung kapatid nila, ang bunso nilang kapatid. Because of a family problem with that tita ko. So more than 25 years ako nawala siya. So for 25 years, hindi namin siya nakita. Hindi namin alam kung nasaan siya, patay na ba siya, buhay pa ba siya, and so on. At talagang kami, nasaan na kaya sa ganyan, kinukwento na lang ng tatay ko, yung manangyari noon, at yung nakikita ko sa face niya, yung kalungkutan niya, sino ba namang hindi malulungkot mga kapatid? Di ba may isa kang kapatid na nawawala, biglang nawala at hindi mo na makita. Siyempre malungkot ka kahit nagkatampuhan kayo mga kapatid, kahit inis ka doon, kapatid mo pa rin yun at malulungkot ka. Yesterday, nagkita na sila. Amen. To God be the glory. Nagkita na sila. Yung tatay ko, as in, hindi niya yung mukha niya. Pag nakita yung kapatid, parang, naalala ko yung sa Bible, di ba, Pastor, nakita yung magkapatid. Parang ganun yung eksena. Yung tatay ko, tuwang-tuwa. Yung tita ko din, tuwang-tuwa, nagyakapan sila. Kasi paalis ako nun dat magdadrive na ako. Nakita ko sila sa labas. Tuwang-tuwa yung tatay ko. For more than 25 years, nakita din po silang magkapatid. Amen. Alam nyo, may mga bagay sa buhay natin na ang Diyos lang ang nakakaalam kung paano ka pakikiligin. Amen. Hindi alam ng magulang mo, hindi alam ng kapatid mo, hindi alam ng best friend mo. But there are things in our life na sobrang magpapasaya sa atin na ang Diyos lang ang nakakaalam. Amen. At ang Diyos, napaka-sweet. Gumagawa siya ng paraan para pakiligin ka. Amen? Imagine, yung tatay ko, nakita niya, after more than 25 years, yung kapatid niya. At alam kasi ng Diyos, na yun na magpapakilig sa tatay ko.
Amen? And that's something that I cannot do. Amen, for Him. Only God can do it for Him. Amen? May mga bagay sa puso nyo na alam nyo na yung magpapasaya sa inyo. Hindi namin yun kayang ibigay sa inyo. Ang magbibigay nun ang Diyos lang. Amen? Kaya, unique ang approach ng Diyos sa atin. Kasi kilala ka niya 100%. Amen? Kaya alam ng Diyos, ano ang pangangailangan mo. Kailangan mo lang talaga makipag-communicate sa Kanya. Amen? At natutuwa ako talaga sa Diyos. All glory to God for that gesture ng Panginoon na alam niya kung paano pasasayahin ang tatay ko. Kasi yun yung klase ng saya na sobrang galak, ang lalim. Amen po ba? So, in your life, alam nyo rin na magpapasaya sa puso nyo at alam nyo na kung sino ang lalapitan nyo. Ang Diyos. Amen and amen. Verse 29, the fear of God came on all the surrounding kingdoms when they heard how the Lord had fought against the enemies of Israel. God's great reputation spread farther than Judah's border. Dahil sa nangyaring yun, hindi na contain yung yung story dun lang. Ang mga naka-witness ay namangha din sa Diyos. Yun pala ang Diyos ng Israel. Kayang gawin yun ng Diyos ng Israel. Amen? When God fights your battles, others will notice and they will be amazed of His power. Amen? Kapag ang Diyos ang nagpanalo sa mga battles mo, makikita yun ng ibang tao, mga kapatid. At sila rin ay mamamangha. Sino ba makapaniwala ng anak ng isang tendero sa palengke ay eventually magiging magna cum laude, maging executive ng isang kumpanya? When naturally, on the average, natural na wala ng pag-asa yan. Pero dahil ginawa yun ng Diyos, amen? Ginawa yung miracle ng Diyos at ibang mga taong nakapaligid sa taong yun ay nakita yun, sila din ay na-amaze. Marami tayong kwento na hindi man kayo umakyat sa stage, pero nalaman namin na may ginawang milagro sa inyo ang Diyos. Kami din ay namangha sa ginawa ng Diyos sa inyo. Amen? Hindi lang kayo yung namangha. Amen? Mga kapatid, yung mga nakakwento natin, yung mga nangyari sa inyo, naging tagumpay nyo, akala nyo ba kayo lang yung masaya? Kami din. Amen po ba? Kami, mga Kristiyano na nakakita ng tagumpay mo, tagumpay na binigay ng Diyos para sa inyo, kami rin ay naging masaya sapagkat nakita namin at napatunayan namin na talaga namang makapangyarihan ang Diyos. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Diyos at lahat po tayo sumigaw ng praise the Lord. Amen and amen. Verse 30, last verse. And the kingdom of Jehoshaphat was at peace, for his God had given him rest on every side. The Hebrew word for peace is shalom, which means more than just the absence of conflict. Ibig sabihin po, yung shalom po, hindi lang po yung wala kang problema, walang war. Amen? The Hebrew word for peace is shalom, which means more than just the absence of conflict. Mga kapatid, makakaasa po tayo na sa buhay natin dito sa lupa, may war, may conflict, pero meron ka ring peace. Shalom. Amen? It means wholeness, buo ka, harmony, restoration, and alignment. And of course, peace points us to Jesus, the Prince of Peace. Amen? Who gives rest to all who come to Him. Ang sabi po doon, come to me and I will give you rest. Ang dami pong reminders dyan. Be still and know that I am God. Pag pumasok ka pa lang sa church, ma-encourage ka na. Marirephrase na o marireframe na ang perspective mo. Ang daming pangako. Pangako ng Diyos. At the end of the day, you look up and you will say, to God be the glory. Amen. After every storm, God desires to give His people not just quiet, but complete rest. Kaya na nga yung no more tears. Amen. No more pain. Amen. No more sin.
no more sorrow. Ang sarap kantahin. Amen? We will have a future, a perfect future, that there's no more pain. Amen? Ang dami nating pain sa mundong ito. Ang dami nating problema. But we will reach a point in our lives that everything is perfect. No more sin. Yung mga sins na nainis ka, na ang hirap-hirap mong pagtagumpayan, na umahad lang sa'yo sa paglilingkod mo sa Diyos, may darating sa point na wala na yon, mga kapatid. Amen? Completely ka nang makakapaglingkod sa Diyos. Amen? Wala na. No more tears. Amen. Anyway, so, dito po sa kwentong ito, there's a sequence. Number 1, there's faith. Amen? It started with faith. Tama? Ang ganda ng pagkakwento. Because in-establish muna ng kwento na kailangan nila magkaroon ng pananampalataya. And they worship. Correct? The worship team lead the army. And then there's God's intervention. Nagka-away-away yung mga kalaban. It was God's secret strategy, unseen strategy. And then there's victory and blessing. There's joy. There's this testimony. And finally, rest. Amen? We will eventually rest in the presence of our Lord Jesus Christ. And we will sing to Him. Amen? We will sing to the King of Kings and the Lord of Lords, to the God who loves us so much. Ang Diyos na nagpakilig sa'yo ng napakaraming beses. Ang Diyos na nagligtas sa'yo ng maraming beses. Mga kaligtasan, marami doon ang hindi mo na nakita, pero niligtas ka pa rin. So today, whatever battle you're facing, lift your song, not your sword. Amen? Because the worship that wins battles is not about the volume of our voices, but the posture of our hearts before the God who never loses a fight. Amen? Walang fight na natatalo ang Diyos. Again, before the God who never loses a fight. Ang Diyos na ating pinaglilingkuran, ang Diyos na yung pinaglilingkuran ay kailanman ay hindi matatalo. Siya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Walang tulad niya. Amen? Siya ang Diyos na nagligtas sa'yo, kapatid. Siya ang Diyos na pumili sa'yo. Siya ang Diyos na nag-aalaga sa'yo. Amen? Palakpakan po natin ang ating Diyos. The worship that wins battles. Pwede ba nating awitin yun na Ate Chinky? Yung awit. Just to remind everyone of the future. Amen. Pinagpala po ba ang lahat? Amen. Mahal po ba tayo ng Diyos? Mahal tayo ng Diyos. Amen. At mahal din ng Diyos ang ating bansa, ang bansang Pilipinas. Amen. Let's sing this song. Let's all stand. Let's remind ourselves that this is not, our life on earth is not permanent. We will have a future, beautiful future with our Lord Jesus Christ. Let's sing this song. No more shame, no more sin and sorrow ever known again. No more fears, no more pain. We will see face to face.
because we are children of God. Yes, we will worship the Lord forever. Amen. And Father, we look forward to that future, that there's no more tears, no more pain, no more sin, no more sorrow, but with only you, Father. Thank you so much, Father, for all the things that you've done for us. And we thank the Lord Jesus Christ for dying on the cross for us. Thank you, Lord, for your love for us. This is our prayer in the name of our Lord Jesus Christ. Everyone will say, Amen and Amen.